Yes, proceed. Magandang hapon po, Mr. President and Mr. Goodmayor. Magandang hapon po din sa inyo. Dumating po kayo sa vista, sa hearing ngayong hapon dito sa impeachment court ng sarili niyo pong kusa or voluntarily. Opo. Wala pong hiningi ang depensa na subpoena sa kagalang-galang na impeachment court para kayo dumalo at tumistigo. Ako po inanyayahan. I was invited. Sino po nag-anyaya sa inyo? Si Atty. Angela Dos Angeles. Kailan po kayo inanyayahan Isang kayo? linggo. So as early as last week, alam niyo na pong titistigo kayo. Opo. At pinag-usapan niyo Let me correct that. No? Initially, hesitant po ako. Can you just kindly answer my question, Your Honor? Mr. Witness. Initially, hesitant ako, pero nag-decide ako finally to... And when did you finally decide to take 2 a days stand? ago. 2 days ago. Okay. And no subpoena was issued to you, as you earlier admitted. Did Attorney Angeles de Los Angeles explain to you the nature of your testimony? There would be Vaguely. Because I came here on my own volition. I know what I was going to say. I wanted to tell the truth. Okay. And nothing but Yes. whatever I know. Thank you is for the that. truth. Thank you, Mayor. Sabi niyo po, dahil sa pangangailangan ng siyudad ng Maynila sa lugar na paglilipatan ng mga stallholders, naghanap kayo ng lugar. Opo. Nang una, iniisip nyo na by way of expropriation, di ho ba? Tama po yun. At sabi nyo, nagpahanap kayo sa mga staff nyo? Tama po yun. Pwede nyo ho bang sabihin sa amin specifically sino yung staff ninyo na inyong naatasan for this purpose? City Administrator Fernando, City Secretary Emmanuel Sison, City Engineer Magdiwang Recato, City Architect Jun Tablan, and of course, members of the City Council who are also equally concerned, especially those from Sampaloc. So practically all the high-ranking city officials, you have given the instruction to find, to look for the place to be the subject of relocation, and of course to find out the owners or the proper parties that you have to deal with for the purpose of acquisition. Tama po. At meron po tayong tinatawag na due diligence. I hope you understand by that. Medyo po. Ibig sabihin po nun, magsisikap kayo na saliksikin kung, lalo na kung sino may-ari, anong titulo kung may titulo man, yung pag-aaring gusto nyong kunin by way of expropriation. Tama po. Ginawa niyo po ba yun? Tama po. Inatasan niyo po ba kung sino man doon sa high-ranking officials na nabanggit niyo na tingnan niyo nga kung sino may-ari nito? Palagay ko, ako po yung pinaka-highest ranking official. Lower than yun na inutusan niyo. Kasama ko po sila pag nag-i-inspeksyon kami sa bandang Ligarda, naghahanap po kami ng ideal site. So natumbok niyo po, natukoy niyo na ito yung ideal site The most ideal. na which happens to be the property owned by an entity named Basa Guidote Enterprise Inc. When I got Nalaman niyo po ba yun? that impression, wala po kung alam kung sino may-ari. Hindi po ba naging bahagi ng due diligence nyo para malaman kung sino talaga ang may-ari ng nasabing propriedad na inyong dapat bilhin o kunin? Eventually, lumabas po yung pangalan. Pero when we decided, ito, ideal to. Kailan po ba yun? Pangalan. Kailan po ba? Pwede niyo po bang sabihin sa amin kung kailan nyo naalaman na ito na nga ang gusto nyo? O kailan 1999. So as early as 1999. Opo. Kailan niyo po naalaman naman sa pagsasaliksik at sa pag-exercise ng due diligence ng inyong mga matataas na tauhan na ang may-ari pala nito isang korporasyon na nagngangalang Basa Guidote? Kailan po kaya? Matatandaan niyo ba? Buwan na po ng first quarter na po siguro yun ng 1999 or entering the second quarter.
At hindi na po ako yun. Yung city administrator namin went on his own to seek the owners of the property and siya po nakakuha ng detalles. Pero siyempre po, from time to time, ina-update niya kayo sa kung ano man yung impormasyong nakita niya. Doon, isusulat na niya yung kanyang intensyon, yung intensyon namin. Doon po. Doon ko lamang nakita yung kung sino yung susulatan namin. Because I didn't care kung sino may-ari. Ang importante yung lupa, kailangan. Wala po tayong quarrel doon kung sino yung dapat pagmayari na dapat yung malaman. Ano po ulit ang petsa nung unang sulat na pinadala ng tao nyo? Palagay ko, Mayo eh. Mayo. Pwede po bang mahiram yung kopya ng unang sulat? Ito ho ba yung May 13, 1999? Yan po. Na minarkahan nyo bilang Exhibit 226, Mr. Defense Counsel? Ito ho ba yun? Tama po ako. Exhibit 226. Titingnan ko lang yung records ko. Yes. At sa makatwid, nalaman nyo na ang nagmimiyari pala nito, by that time, May 30, 1999, ang sinasabi nyong administrator, ayon sa sulat nyo mismo, isang Miss Cristina Corona. Tama po ba ako, Mayor? Yun po ang nakalagay sa sulat. At ito po yung mismong sulat na pinadala ni City Administrator Antonio A. Fernando. Tama po. Bago po ba padala ito, nakita nyo na to? O Yung sulat. yung sulat? Kinonsulta ho ba ito sa inyo? Yung sulat kinonsulta sa akin. So nakita nyo po ito bago Yung padala? sulat. Oh. Nalaman nyo po ba kung paano pinadala to sa Hindi ko po alam. addressee? Ginong Mayor, pakibasa nga po ang addressee sa sulat na yan, pati yung address niya. Miss Cristina Corona, Administrator, Basa, Guidote, Enterprises. Sasangayon po kayo sa akin na walang detalye kung saan siya, kung sino itong si Cristina Corona, saan mismong, let's say, number ng bahay, number ng opisina, at kung saan lugar, kung sa Makati, sa Maynila, o saan. Ito po'y plain na Miss Cristina Corona, Administrator, Basa, Guidote, Enterprise. Di po ba? Opo. Pag ito po ba'y pinadala sa koreo, Ayun. halimbawa, inaasahan nyo ba na matatanggap ito? Alam nyo, Hindi, sagutin nyo lang po, yes or no? palagay ko hindi sa Korea. Hindi matatanggap, di po ba? Palagay ko hand carry dyan. Hand carried. May proof po ba kayo? Tatanggapin ko yung sinasabi nyo. Nakarating po eh. May we request, Your Honor, that the witness be treated very courteously. I'm sorry. I do not know why you're picking a quarrel with the witness. I'm not. Mr. Justice, I'm not. Pasensya na po kayo, medyo... Just an emphasis. Yeah, opo. Nasa cross-examination po ako. Pasensya na po. In the first place, the letter has not been authored by the witness on the stand, Your Honor. It is by somebody else. How it was drafted, how it was sent to the addressee, it's not within his capability. Salamat po. Is nakasagot na yata. May I know the last Ang answer? importante po, nakarating. Sagutin niyo lang po ako. Nakarating ang sulat. Hindi, tinatanong ko po, kung ito'y pinadala sa pamamagitan ng koreo, naniniwala ba kayo na matatanggap po Hindi ito? ko po alam kung yan ay pinadala sa Koreo, kung yan ay hand carry. Ang importante, nagkaroon ng resulta. Yun po ang trabaho ng mayor. So, meron, sa pamamagitan po nitong mismong sulat na to, meron ho bang, ito po ba yung mismong kopya na pinadala kaya? Yan po ang lumalabas na kopya at wala naman ako nakita ibang kopya. Sasangayon po ba kayo sa akin na sa pagbasa, sa ordinaryong pagbasa ng sulat, sinasabi ng sulat na ito na May 13, wala po nakalagay rito kung paano yung sinasabing natanggap to. Kasi pagkatapos po nito, yung city administrator ko, mananagot sa akin. At siya po managot sa akin sa aking follow-up sa kanya. City Administrator po ba? O may kinalaman po ba yung sekretary nyo rito, si Attorney Season, sa pagpapadala nito? Yan po sa unang-unang contact, yung city administrator po ang humawak. So, kilala po kaya ni Mr. City Administrator Fernando si
ginang Cristina Corona para sinasabi niyo kanina na baka hand-carried or personal service ito? Palagay ko hindi ko masasagot yan sapagkat kung alam niya, di dapat nasabi na niya agad sa akin. Hindi po kung sabi niyo kanina walang reply? Wala po. So, hindi po, paano niyo nasabi na tanggap itong sulat na ito? Siyempre, marami pong trabaho ang mayor. Hindi ko po masusundan yan on day-to-day basis. Ang importante, nakita ko po yung sulat na pinadala at naghintay ako ng resulta. Ano po ba ang totoo? Nagkaroon po ba ng reply o walang reply sa mismong sulat na ito? Wala po akong alam na naaalalang reply after that. So, wala rin po tayong patunay na natanggap ito. Dahil walang reply. Ang alam ko, Ano ba? hesitant yung may-ari sapagkat ang report ng city administrator ayaw makipagkita ng may-ari. Conclusion niyo po yung siguro, Mayor. Siyempre meron tayong kanya-kanyang conclusion. Kayo meron, ako meron. Sige po, salamat po. Nagpautos ho ba kayo ng sino mang mataas na opisyal ng inyong tanggapan na halimbawa, nalaman yung Basa Guidote Enterprise magpunta sa tamang sangay na para mag-verify tulad ng Securities and Exchange Commission. Meron po ba kayo natatandaang nilabas na instruction? O puntahan nyo nga ito sa SEC para malaman nyo kung sino ang mga taong involved dito. At this point in time, I will Meron po ba kayong ginawa? O wala? At this point in time, I will not remember the personalities involved. But every week, we have a department heads meeting. This item would come up, and reports are being made by the city administrator. Actually, the details of how they're doing it, hindi ko na po alam yun as mayor. Pasensya na po kayo, pero parang hindi po nasagot yung tanong ko. Ang tanong ko po, meron ba kayong nautusan specifically na pumunta sa Si SEC? city administrator po ang may hawak ng usapin, siya po ang tinatanong namin. So wala po kayong mismong binigay? Si city administrator po ang aking kausap. So naatasan niyo po ba siya o hindi? Already answered, Your Honor. I just want Wala sa mga tanong, pareho isasagot ko. The city administrator ang active. Reform the question. I will Reform the question. yes, sure. So dumating po kayo sa dako na nalaman, paano po kaya nalaman si Cristina Corona Hindi ko rin po alam. I'm not competent to answer. Paano niya nalaman? Ang importante, nalaman mo. Yun ang importante sa Hindi po, akin. ang sinasabi ko po, Mayor, pakiunawa lang po yung tanong ko. Kasi lumalabas po sa sulat na lumabas sa Office of the City Administrator ninyo na ito po'y dapat padala kay Cristina Corona bilang administrador ng Basa Guidote. Meron mo bang nakapag-report sa inyo Mayor, Sir, dito natin padala to kay Cristina Corona. Meron mo bang ganun report? Yan po inassign ko kay city administrator. He reported to me with this letter. So sa mga tweet po, wala kayong detalyeng natanggap kung bakit kay Cristina Corona na-address itong sulat na to. Wala po. Sagutin lang po sana. Objection, Your Honor. I cannot answer that question with a yes or no. What's the pleasure of the gentleman from San Juan? Thank you, Mr. President. Mr. Attorney, ano pangalan? Samonte, Samonte. Mr. Senator. Ako'y sumasang-ayon dun sa sinabi ni dating Mayor Chensa sapagkat ako'y naging mayor din ng San Juan sa loob ng 9 na taon.